Good morning sa tanan nga mga nagsunod ani nga programa sa YouTube o sa Facebook nga streaming ang Catholic Catechism online. This is actually my third recording. Ang first ug ang second mao kadtong sa Flores de Mayo wherein gi-share nako ang lesson about sa simbahan nga gingarian sa Dios ug simbahan lawas ni Kristo. Today, magpalain sa ata, I would like to discuss a topic regarding a Protestant doctrine nga sola scriptura o Bible alone. Nga ang bot pasabot nga ang basihanan sa pagtuo mao lamang ang Biblia. Daghang mga grupo, especially kining mga bag-ong nangatukod nga mga evangelical Protestants, mga born again, ang kanunay moingon nga ang Biblia lamang ang angay kuhaan ug base ug walay labot ang history ug uban pang mga recorded facts or mga holy traditions. Para nila, kung dili mabasa sa Biblia, dili pwedeng tuhuan. Usahay makaingon ko nga kini tungod kay kulang sa pag-usisa sa tinuod nga pagtuo. Hilaw nga pagtuon sa kamatuoran. Pwede usab nga resulta kini sa kakulang sa kadasig sa pagpalalom sa pagtuon kabahin sa atong Ginoo. Tungod sa ilang pagkasula eskriptura kunuhay, ilang sigihan og accuse ang simbahang Katoliko tungod kay dili kuno kini biblikal. Kay balo kita nga ang simbahang Katoliko na establish niadtong tuig 33, meaning almost 2,000 years na kini. Diin si Jesucristo mismo ang nagtukod niini. Tanang mga dictionary, mga encyclopedia o mga international historical books o mga almanacs o unsa pa nga mga klase nga mga record sa tibok kalibutan nagamatuod nga si Kristo gayud ang nagtukod sa simbahang Katoliko. Sa tuig diin nga gitukod ang simbahan niadtong year 33, ang Old Testament letters pa lang ang naa sa circulation nga nailhan sa term nga sacred scriptures, no? Wala pa na-compile ang Biblia, wala pa nasulat ang New Testament, ug wala pa na-declare kung unsa nga mga books ang pwede makonsider nga part sa Bible. Dinhi, di na pwede nga ang Bible alone nga pagtulunan, kay dili man pwedeng himuong basihanan ang butang nga wala pa ni exist, di ba? Himuon atong basihanan sa atong pagtuo nga wala pa diha. So, ang pangutana karon, kinsa gayud ang tinuod nga biblikal? Ako ning tubagon pinaagi sa pagkuha o pagkutlo og mga verses sa Biblia nga nagmatuod nga dili insakto or sayop ang doktrina nga sola scriptura. Kay ona, Isaiah 59:21, Isaiah chapter 59 verse 21. Ako nang basahon sa English, dayon akong basahon pod sa Binisaya para masabtan gid sa tanan. For my part, this is my covenant with them, says Yahweh. My spirit which I have poured out on you, and my words which I have put in your mouth, will never leave you, nor your children, nor your children's children, forever and ever. Sa Binisaya, sa akong bahin mao kini ang akong kasabutan nga gihimo uban kaninyo, ang akong espiritu nga anaa kaninyo ug ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo. Dili gayud mawala bisan sa inyo diha sa inyong baba. Dili gayud mawala diha sa inyong baba o sa baba sa inyong mga anak ug mga apo sukad karon ug hangtod sa kahangturan. Kung atong sabton bisag sa simpleng paagi, ang phrase nga my words which I have put in your mouth will never leave you, no? Ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo dili gayud mawala. Dinay klaro kaayo nga sayop na ang Bible alone doctrine, kay wala man miingon ang Ginoo nga ang pulong nga nahisulat sa Biblia
Mauna kining Isaiah nga libro na sulat ni wala pa si Kristo, wala pa'y Kristiyanos, wala pa ang Biblia. But ang Ginoo mihatag na og instruction kabahin sa pagsunod sa iyang mga sugo. Sa panahon sa pasakakaraanan, lisod biya sila makahimo og mga written documents kay wala pa man naimbento ang papel. So, ang majority sa mga instruction sa oral gayon nga paagi, maglisod ang sola eskriptura nga himuong basihanan. Ikadua, Mateo chapter 16 verses 18 and 19. And now I say to you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and never will the powers of death overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and what you unbind on earth shall be unbound in heaven. Kung sa binisaya, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, og ang mga gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit, ug bisan unsay imong pagabugkuson dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga binugkos, ug bisan unsay imong pagaluagan dinhi sa yuta didto sa langit pagailhon kini nga linuagan. Sa pagtukod ni Kristo sa simbahan, iya nang gi-appoint si Peter as our first pope, ug hangtod karon nagapadayon kini og si Pope Francis mao ang ika-266 pope. Ang Katoliko lamang ang adunay koneksyon sa mga apostoles. Nagmatuod nga ang Katoliko adunay authority gikan mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug tungod sa maong authority, ang Katoliko nagkahiusa sa tibuok kalibutan under sa usa ka leader nga mao ang atong gitawag og Santo Papa, ang Pope. Ang appointment ni Peter nahitabo sa wala pa gilansang sa cross si Kristo, ug wala pa ang New Testament books, kay according sa history, sa tuig 100 Anno Domini pa ang New Testament posibleng na kompleto, according sa Catholic Encyclopedia Volume 2, 1907. Apan wala pa kini na kompleto as one Bible. So bisag wala pa ang New Testament, ang pagkasanto Papa ni Peter effective na. Kung adunay mga problema nga angay sulbaron, ang mga apostoles pinanguluhan ni Pedro magmeeting, magsabot kung unsa ang ilang himuon, ug ang ilang desisyon mao ang sundon sa tanan. Kung mao, moingon ba di ay ta nga dili pwedeng sundon ang mga gipatuman sa mga apostoles kay dili kini biblical? So imposible kaayo. Example, no? Example. Ug mao po ni ang ikatulo nako nga basihanan. Acts chapter 15 verse 1 to 28. Mao ni ang nasulat. Some persons who had come from Judea to Antioch were teaching the brothers in this way. Unless you are circumcised according to the law of Moses, you cannot be saved. Because of this, there was trouble. And Paul and Barnabas had fierce argument with them. For Paul told the people to remain as they were when they became believers. Finally, those who had come from Jerusalem suggested that Paul and Barnabas and some others go up to Jerusalem to discuss the matter with the apostles and elders. They were sent on their way by the church. As they passed through Phoenicia and Samaria, they reported on how the Jews had turned to God, and there was great joy among all the brothers and sisters. On their arrival in Jerusalem, they were welcomed by the church, the apostles and the elders, to whom they told all that God had done through them. Some believers, however, who belonged to the party of the Pharisees, stood up and said that non-Jewish men must be circumcised and is instructed to keep the law of Moses. So the apostles and elders met together to consider this matter.
As the discussions became heated, Peter stood up and said to them, "Brothers, you know what God did among us in the early days, so that non-Jews could hear the good news from me and believe. God, who can read hearts, put himself on their side by giving the Holy Spirit to them, just as he did to us. He made no distinction between us and them, and cleansed their hearts through faith. So why do you want to put God to the test? Why do you lay on the disciples a burden that neither our ancestors nor we ourselves were able to carry? We believe indeed that we are saved through the grace of the Lord Jesus, just as they are." The whole assembly kept silent as they listened to Paul and Barnabas tell of all the miraculous signs and wonders that God had done through them among the non-Jews. After they had finished, James spoke up. "Listen to me, brothers. Simeon had just explained how God first showed his care by taking a people for himself from non-Jewish nations, and the words of the prophets agree with this. For Scripture says, 'After this I will return and rebuild the booth of David which has fallen. I will rebuild its ruins and set it up again. Then the rest of humanity will look for the Lord, and all the nations will be consecrated to my name. So says the Lord, who does today what he decided from the beginning.' Because of this, I think that we should not make difficulties for those non-Jews who are turning to God. Let us just tell them not to eat food that is unclean from having been offered to idols, to keep themselves from prohibited marriages, and not to eat the flesh of animals that have been strangled, or any blood. For from the earliest times, Moses had been taught in every place and every Sabbath his laws and recalled. Then the apostles and elders, together with the whole church, decided to choose representatives from among them to send to Antioch with Paul and Barnabas. These were Judas, known as Barsabas, and Silas, both leading men among the brothers. They talked with them the following letter: "Greetings from the apostles and elders. Your brothers to the believers of non-Jewish birth in Antioch, Syria, and Cilicia. We have heard that some persons from among us have worried you with their discussions and troubled your peace of mind. They were not appointed by us, but now it has seemed right to us in an assembly to choose representatives and to send them to you, along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the service of our Lord Jesus Christ. We send you then Judas and Silas, who themselves will give you these instructions by the word of mouth. We, with the Holy Spirit, have decided not to put any other burden on you except what is necessary." So, klaro kaayo, no? Dili na lang po na ako basahon ang Cebuano version kay taas kaayo. Pero klaro kaayo, ang mga apostoles naghimog balaod, nagsabot, ug ilang gihatag ang instruction o giingon by word of mouth. Pasaylo ako mga brothers and sisters, but moingon gud ko nga ang mga namasangil sa Katoliko mao di ay ang dili biblical. Ang ikaapat, 1 Timothy chapter 3 verse 15. "If I delay, you will know how you ought to conduct yourself in the household of God, that is, the church of the living God, which is the pillar and foundation of the truth." Sa Binisaya, "Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug panalipod sa kamatuoran."
Ang simbahan nga gitukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang iglesia nga buhi, iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Ug sulod sa almost 2,000 years, nagpabiling buhi, nagpabiling ligon, nagpabiling nagkahiusa. While ang mga namasangil, nagsigig divide, nagkabahin-bahin, gamayng problema dili ma-resolve, hinunoan nagkabulag-bulag, ug karon naa na sa more than 40,000 silang tanan, ug padayon pang gakadaghan. Mark chapter 3 verse 26 nagingon, in the same way, if Satan has risen against himself and is divided, he will not stand. He is finished. Ang Mateo chapter 12 verse 26 nagingon, so if Satan drives out Satan, he is divided. How then can he reign? Can his reign stand? Ug ang Luke usab nagingon, Luke chapter 11 verse 18, if Satan also is divided, his empire is coming to an end. How can you say that I drive out demons by calling upon Beelzebul? Mao pud ni ang rason nga ang uban kanila nangawala tungod kay ang kinaiya sa demonyo mao man ang pagkabahin-bahin aron magkatibulaag ang mga katawhan. Kitang mga Katoliko di ay ang mas biblikal og tinuod nga nagsubay sa kabubuton sa Dios. Nga naman, matag po ko og mga basihanan. John chapter 13 verse 34. Nagingon, now I give you a new commandment. Love one another just as I have loved you. You also must love one another. Sa Binisaya, ako maghatag kaninyo og bagong sugo. Kinahanglang maghigugmaay kamo. Ang usa sa usa maingon nga ako nahigugma kaninyo. Kinahanglang maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa. Laing basihanan, John chapter 17 verse 21. May they all be one as you, Father, are in me and I am in you. May they be one in us, so the world may believe that you have sent me. Sabi ni Isaiah, aron silang tanan mag-usa, maingon nga ikaw amahan ania kanako, ug ako anaa kanimo. Aron sila usab maania kanato, aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw mao ang nagpadala kanako. Nga sa ato pa, gusto gayod sa atong Ginoo nga kita magkahiusa, while gusto sa demonyo nga kita magkatibulaag. Ako paging dugangan og laing basihanan. Revelation chapter 12 verse 9 and 10. The great dragon, the ancient serpent known as the devil or Satan, seducer of the whole world, was thrown out. He was hurled down to earth together with his angels. Then I heard a loud voice from heaven. Now has salvation come, with the power and the kingdom of our God and the rule of his anointed, for our brothers' accusers has been cast out, who accused them night and day before God. Akong basahan sa Binisaya. Ug gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang ginganlag yawa ug Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta ug sa iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Ug usa ka makusog nga tingog didto sa langit akong nadungog nga nag-ingon, karon nahiabot na ang kaluwasan ug ang gahom ug ang gingharian sa atong Dios ug ang pagbulutan sa iyang Kristo, kay gikatambog na ang magsusumbong batok sa atong kaigsuonan
siya nga sa adlaw ug sa gabi mao ang nagasumbong batok kanila sa tubangan sa atong Dios. Og kining mga bag-ong nitungha nga mga born again sect nga kanunay namasangil sa simbang Katoliko nga dili biblikal ang Katoliko. Aside nga ato nagyong napamatud-an nga sila ang tinuod nga dili biblikal, sila usab ang mga accusers, sila mahilig ni sila kaayong mo-accuse natong mga Katoliko. Gisigihan ta nila accuse. Usa lang ni kani akong gihisgutan karon, usa lang ni sa ilang mga sigihan og balik-balik og accuse. Pero sa ako pong nabantayan, bisan unsaon po nato sila og hatag aning atong mga biblical basis, gahi gyud kay silang motuo. Kay ngano man, kung ikaw usa ka accuser, dili gyud ka motuo sa Ginoo. Hinunoa, tua ka motuo dito sa sama kanimo na gi-mention aning sa Revelation chapter 12 9 verse 9 ug 10. Ang accuser mao di ay si Satanas. So subo kaayong palandungon nga kini ding atong mga accuser, mga sakop di ay ni Satanas. Wala atong iampo nga hinaot nga makaamgo sila o mubalik sila sa atong simbahan. Dinhi na lang usa ko kutob hinaot nga naa kitay nakatunan ug padayon kita sa pagdipinsa sa atong pagtuong Katoliko. Mayong buntag kaninyang tanan.